Magandang magandang umaga po mga mahal kong kapatid, kamanggagawa sa Panginoon at higit sa lahat mga mahal kong miyembro sa Papuri Baptist Church of Dasmariñas. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ngayon ay dumaraan na naman sa araw na kung saan ay puno ng pagsubok. Muli pong ibinalik ang ating GCQ dito sa ating lugar, dahilan upang muli ay may pagbawal ang anumang mga gatherings. Kasama na po dyan ang religious gatherings. But still, thankful po tayo sa Panginoon dahil tayo po ay binigyan niyang muli ng panibagong buhay at panibagong kalakasan sa umagang ito. At dahil dito tayo pong lahat ay sama-sama na patuloy na magbulay-bulay ng kanyang salita ngayong umaga. Ito po ay ating pasimulan sa pamamagitan po ng isang pananalangin ng patnubay at gabay ng Banal na Espiritu. Muli, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa panibagong araw na iyong ipinagkatiwala sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat kami ay naririto, buhay, malakas, at patuloy na iniingatan mo. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na kami nagpapakumbaba at hinihiling namin ang kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Sa umagang ito, O Diyos, hinihiling namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu at ang patuloy na pagtuturo niya sa amin, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Tulungan mo kami na maunawaan namin ang salita mo sa aming pagbubulay-bulay. Kayo po ang siyang patuloy na maluwalhati at maparangalan sa lahat po ng aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ignorance guarantees ungodliness. And this is what the Word of God says in 2 Peter chapter 1 verse 3. Pangalawang Pedro 1:3. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Ako po ay labis-labis na namamangha sa kapangyarihan na itinuturo ng banal na kasulatan na nagpapatungkol sa kaalaman. At kung ating papakinggan muli ang sinasabi ng pangalawang Pedro 1:3, ang sabi doon ay God's divine power has granted. Ano yung divine power na kung saan ay ibinigay sa bawat isa sa atin? All things that pertain to life and godliness. Ibinigay na sa atin sa banal na kasulatan ang magsasabi o mag-uugnay at magtuturo sa atin ng lahat ng bagay patungkol sa buhay-buhay o kung papaano tayo mabubuhay. At ito'y matatagpuan natin, sabi ng banal na kasulatan, through the knowledge of Him who called us to His own glory
and excellence. Literally, yung lahat ng kapangyarihan ay available mula sa Diyos upang tayo ay makapamuhay ng mayroong kabanalan. And that is through knowledge. Amazing, mga kapatid. What a premium we should put on doctrine and instruction in the scriptures. Life and godliness are at stake. Hindi naman po na masabi natin that knowing is that guarantees godliness. It doesn't. Pero madiin na itinuturo din naman ng banal na kasulatan na ang pagiging kawalan ng kaalaman, kaignorantehan, ay nagagarantiya ng tinatawag na ungodliness o pamumuhay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, maruming pamumuhay na walang kabanalan. Kapag ang isang mananampalataya ay kulang ng kaalaman, it will guarantee us to ungodliness. Because Peter says that divine power that leads to godliness is given through the knowledge of God. Maliwanag po na ini-instruct ito, itinuturo ito ng ating kapatid na Pedro na ang kapangyarihan, yung kapangyarihang nagmumula sa Diyos, ang siyang maghahatid sa bawat isa sa atin para sa godliness. At ito ay sa pamamagitan ng kaalaman sa Diyos. And because of this truth, because of this maliwanag na itinuturo ng banal na kasulatan, makikita natin ang tatlong implikasyon. And this is a warning and an exhortation to us. And that these three implications ay dapat na nai-apply, nakikita, nagagawa ng mga mananampalataya ni Kristo, ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Ang una, magbasa. Read the Word of God. But beware of wasting your time on theological foam and suds. Marami pa diyang kumakalat na mga aral na mula sa salita ng Diyos na nauubos yung oras natin. Pero puro mga doktrina na mabababaw na para lamang mga bula. Sabi nga doon, mga bula. Nasa ibabaw lang. Kailangan po magbasa tayo ng mga malalalim. Magbasa tayo ng mga malalawak na mga doctrinal books about the one who called you to His glory and excellence. I encourage each and every one of us to read. Yes, inspirational books are good,
But I encourage you to read books na kung saan ay mga malalalim ang doktrina. Especially sa ating mga Baptists ay marami po tayong mga libro na kung saan ay pwede nating basahin, like yung Baptist doctrine. And not just books, especially ang pinakamahalaga, magbasa tayo ng Biblia. Magbasa tayo ng Biblia. Magbasa tayo ng Bible. Maglagay tayo ng oras, maglagay tayo ng panahon para magbasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, hindi po sapat yung nagbabasa lamang tayo, especially ng salita ng Diyos. We need to ponder. We need to slow down. Pastor, ano po ba yung ponder? Ano po ba yung slow down? When you read the Word of God, you must have time to think about what the Bible means when you read it. Iba paano yung parang nagbabasa ka lang ng dyaryo. Doon sa talagang humihinto ka at hinihimay-himay mo yung binabasa mo. Ninunguya mo yung binabasa mo. Kinakatas mo yung salita ng Diyos. Nagtatanong ka, nagbabasa ka, nagme-meditate ka, nagtatanong ka. Kanino ka nagtatanong? Nagtatanong ka doon sa salita ng Diyos. Habang nagbabasa ka, tinatanong mo. Kapag meron kang question, tinatanong mo. Ano po ang ibig mong sabihin dito, Panginoon? Ano po ang ibig mong sabihin sa ganito? And not just ask question, but also when you ponder, you keep a journal. Meron kang notebook na kung saan ay doon mo inililista ang iyong inaaral. Let yourself be humbly troubled by some pastly things. See the deepest insights come from trying to see the unifying root of true apparently antagonistic branches on the tree of truth. Hinahalughog mo yung mga insights at pinagtutugma mo, pinagdudugtong-dugtong mo yung mga natatagpuan mong mga insight. Lumalalim ka doon, pumupunta ka doon sa pinakaugat ng iyong binabasa. Ponder. At matatagpuan mo ang katotohanan sa iyong pagsasaliksik. And then the third one, read, ponder, and discuss. Discuss. Be a part of a small cell group. No? Maging bahagi ka ng isang grupo na maliit na mayroong pagsasaalang-alang at pag-aalagaan about sa truth. Maganda pa yung meron ding nagpapalitan ng mga kuro-kuro. Nag-uusap-usap kayo sa isang grupo, sa isang linggo ay naroroon na nagpapalitan kayo ng inyong mga insights, ng mga doctrinal issues, yung mga natututuhan ninyo sa pagbabasa ninyo ay nagdi-discuss kayo. Subalit ang pinaka-purpose noon is to passionately seek the truth, not just a debate, not a group that just like to talk and raise up questions, raise up problems, but a group that believes that there are biblical truth and answers to biblical problems, and they can be found in Scripture by discussing those truth in a group. So, nag-uusap-usap tayo, nag-uusap-usap kayo. Cell group, napakahalaga po niyan. Discussion group. 3 hanggang 5, maganda na po yun. Sa isang linggo ay nag-uusap-usap kayo, nagdi-discuss kayo.
Gusto ko pong magkaroon ng warning sa bawat isa sa atin ngayong umaga that the word of the Lord says, "My people are destroyed for lack of knowledge," according to Hosea 4:6. Yun naman po talaga eh. Kaya maraming mga mananampalataya ang naliligaw, nawawala, nagbabackslide, lumilipat sa ibang mga churches, lumilipat sa ibang mga religious group. Why? Because they are lack of knowledge. And because of that, they are perish. Yun po talaga ang dahilan. At ang sabi ng banal na kasulatan, they have a zeal for God, but not according to knowledge. Romans chapter 10 verse 2. So mga mahal kong kapatid sa Panginoon, beware of the deadly effects of ignorance. Yan po ang resulta at epekto ng pagiging ignorante sa salita ng Diyos. And this is my exhortation to each and every one of us today. Ngayong umaga, mga mahal kong kapatid, kamanggagawa, higit sa lahat sa aking mga miyembro sa Papuri Baptist Church na lagi kong sinasabi sa inyo na itong pagbubulay-bulay na ito ay isang paraan upang maabot ko po kayo, makapagpastor sa inyo sa magitan ng social media dahil sa kalagayan natin sa oras na ito. This is what the Lord said in His Word in Hosea chapter 6 verse 3. Let us know, let us press on to know the Lord. So ngayong umaga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, there is power of knowledge, but ignorance to it make our lives in ungodly state. Kaya maraming mga nagsasabing Kristiyano ang hindi nakakapamuhay ng may kabanalan dahil sila po ay walang alam sa salita ng Diyos. Kaya sila namumuhay ng may karumihan, ng walang kapurihan o hindi nagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Dahil ang isa sa mga totoong dahilan, ignorante sila sa salita ng Diyos. Nawa mga kapatid, hindi tayo masumpungan ng Panginoon na tayo po ay inosente o ignorante sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin muli sa mga oras na ito. Salamat o Diyos. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, katapatan, kalakasan, proteksyon sa amin. Salamat o Diyos sa pagbibigay ng paalaala na nararapat po kaming patuloy na magbasa, unawain, himay-himayin ang iyong salita at magkaroon kami ng isang grupo na kung saan ay nag-uusap patungkol passionately sa katotohanan. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na nanonood ng daily devotion na ito ng inyong lingkod. Nawa, Panginoon, ito'y nakakatulong sa kanila at nagiging dahilan ito upang mas lalo silang ma-challenge, ma-motivate, ma-inspire na mas lalong mapalapit sa inyo. Lord, tunay na tinataas po namin ang kalalagayan ng aming bansa sa pangkasalukuyan, especially dumarami na naman po, Panginoon, ang mga naapektuhan ng virus. Dumarami na rin po, Panginoon, ang mayroong virus. Panginoon, ingatan niyo po ang inyong mga anak. Palutin niyo kami ng inyong banal na dugo at patuloy, Ama, na yung aming mga ginagawa sa araw-araw ay patuloy na magbigay ng karangalan sa inyong pangalan. Muli, Panginoon, kayo po ang siyang maparangalan sa lahat po ng aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus.
Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig ng Shepherd's Stop Daily Devotion, March 23, 2021. Pagpalain po tayo ng Diyos, mag-ingat po tayo, at magbigay po tayo ng karangalan sa ating iisang Diyos na may likha ng langit at lupa. Soli Deo Gloria, hanggang sa muli.